Yes, yes, yes! Anyong mga bebe loves, hello po sa ating lahat. Syempre, panibagong araw, panibagong blessings na naman. At talagang blessings po tayo ngayon kasi happy 16K na po tayo. And since 16K na po tayo, pipili po ako ng 5 na makaka-receive ng 5 kilong bigas per tao. So, ayan, ano pang ginagawa nyo? I-share nyo lang po ang video na to, tsaka mag-react kayo kasi yung pong mga nag-react to na kukuha ng entry. At syempre, ang validity natin ay dapat nakashare sa wall nyo. So, eto na, pasyal muna tayo sa wet market dito sa South Korea. So, kayo na lang yung mag-compare kung ano bang pinagkaiba ng wet market dito sa atin sa Pilipinas. Since matagal na rin akong hindi nakakapasok sa palengke sa atin, ayan, medyo hindi ko na din alam, limot ko na, ang alam ko lang, basta kapag nakatsinelas ako, paglabas ko, yung paa ko basang-basa na ng tubig. So, dito po ay hindi. So, eto na nga, may mga tinda silang alamang. Alam nyo ba yung alamang? Hipon na kapag niluto mo, ang sarap sausawan ng talong. So, babalikan ko kasi nakita ko. Ayan. So, dito, sunod-sunod na siya. So, hindi ka na mahihirapang pumunta sa gilid-gilid pa. So, yung mga tinatawag nilang makikita mo sa night market, ayan, nandiyan na din sa loob. May mga kainan na din. At syempre, hindi mawawala ang kanilang tok o yung tinatawag sa atin na puto. Yan yon. Sila ay rice cake. May lugaw din, 'di ba? So, kahit anong oras ka magutom, pwedeng-pwede. Ayan, kung makikita nyo, 'di ba? Walang timbangan. Ang bibilhin mo dyan ay for lalagyan. Pero syempre, hindi kasama ang lalagyan. Nakakahiling din naman, pero hindi nakakatawad. Hiling lang ang pwede. So, yan yon. Ang bilang naman dito sa pagbili ay kung ilang peraso. Yun yung babayaran mo. O, diba? Hindi ka na madadaya sa mga kilo-kilo baga na laging pinagkakaguluhan. Kasi mali daw ang sukat ng timbangan. So, dito hindi kailangan ng timbangan. So, ito yung pinakang pinupuntahan ko lagi ito, ang tok o yung rice cake. So, meron ding mga lutong ulam na para pag uwi mo, hindi ka na mahihirapan. So, lakad lang kami ng lakad kasi ang hinahanap ko lang naman talaga is mais. Kasi yun lang naman talaga ipinunta ko dito. So, nag-iisip si Cutie, yung katabi ko, ang aking anak, kung bibili nito. Pero sabi niya, magmamakdo na lang daw siya. Tapos, dumaan din kami dito. Ito yung tinatawag nilang panchan o yung side dish. So, bibili sana ako ng chapte o yung pansit sa atin. Kaso, since hapon na, hindi na siya ganun ka-fresh or kasarap. Kasi, hapon na, umaga pa yan niluto. So, hindi na lang ako bibili. Tamang tingin na lang. Ayan. So, ang dami, diba? Nakakatakam. So, eto, pabalik na yung runda namin. Kasi nga, wala kaming nakitang mais dun sa kabilang side. So, punta naman tayo dito sa kabilang side. So, ang daming tao ngayon kasi walang pasok. Kaya, madaming tao. Tsaka hapon kasi oras ng bilihan. So, maaluan lang dito. Kaya lang dito sa palengke, sa wet market nila, hindi ka pwedeng gumamit ng card. Cash talaga yung gagamitin mo. O, makakagamit ka ng card dun sa mga restaurant na nasa labas ng palengke. Pero dito sa loob ng palengke, hindi pwede. Kailangan mo talaga magdala ng cash. So, ayan na nga at ang tagal na, ang haba-haba na namin nilalakad. Pero hindi ko pa rin nakikita ang mais na gusto kong bilihin. Pero parang may natatanaw na ako dun sa dulo. Kaya sabi ko sa kasama ko, bilisan na natin. Kasi mamaya punuan na din sa bus. Mahirap ng sumiksik, lalo at may kasama akong bata, ayaw ko namang tumayo. Kasi minsan, kailangan mo ding tumayo sa loob ng bus, lalo na kapag oras ng uwian. Kasi napupuno din yung mga bus na sinasakyan. Although, madami kang choices na pwedeng sakyan, pero syempre, kung ano yung nauna, dun mo nais na sumakay kasi mas mauna yung makarating sa bahay. At ayan na nga po ang mais, bili natin. So, eto, 4 na peraso siya sa isang plastic. Ang worth nito is
5,000 Korean won, kung sa Pinas ay nasa 250 pesos. Ayan, so apat na mais, isa lang yung binili ko kasi ako lang din naman yung kakain. Hindi naman kakain yung dalawa. So, ayan na, pauwi na kami. Pero dadaan muna kami sa bilihan ng side dish kasi syempre, bibili din kami ng ulam kasi wala na din kaming ulam. So, iniisip ko mag-chicken kaso para naman magkakapakpak na kami kasi palagi na lang chicken yung ulam namin. So, hanap tayo ng gulay. Though hindi kumakain yung dalawa ng gulay. Ano ba yan? Hindi sila mahilig sa gulay pero kailangan nilang kumain kasi pampalakas ng katawan. So, dito tayo bibili kay nanay kasi medyo sikat yung itong kanyang pwesto. Tsaka madami talagang bumibili. Pero hindi pa rin gulay yung nabili kasi ayaw ni Cutie. So, ang bibili natin ay ang itlog pugo na nilagyan ng toyo at ng kung ano-ano pa. So, ang isang pack niya ay 5,000 Korean won din or worth 250 pesos. So, cash na naman syempre ang ibabayad natin. So, since madami namang kimchi sa bahay, wag na tayong bumili ng kimchi. Diretso na, uwian na. At bago umuwi, nagustuhan nga ni Cutie na bumili neto. Pungopang. Ito yung masarap na waffle. So, madami kang choice. Madami ding flavor. Ayan, nag-iingay na nga ang katabi ko. Oh, diba? Ang ingay na niya. So, bibili daw siya ng dalawa. Siyempre, isa para sa kanya at isa para sa kapatid niya. Paano naman ako, diba? Naman ako. Ako nagbayad pero hindi ako binilan. Anyway, basta kung saan masaya ang mga bata ko, masaya na rin ako. So, yan. Tinuturuan ko siyang magbayad. Kaso nung tinatanong siya ng tindera kung magkano isusukli sa kanya, ang sabi niya, wala na. Naku, malulugi kami neto. Palaging keep the change. So, after nga neto, kailangan na namin umuwi ng bahay kasi mag-aalas 5 na. Susunduin na rin namin yung aming batang makulit kasi nakahabilin lang siya. So, ayan na. Bye-bye na.